tayo sa mismong event place. Nag-aayos lang tayo. Ayan. Nakapag-ayos na tayo ng mga tables, konting decor na lang in front. And then sa kabilang side, nag-aayos naman sila ng food. No? And then meron tayong present station somewhere around there. And then yung mga bata, of course, naglalaro-laro lang. In half an hour or so, makapag-umpisa na tayo. Hopefully, dumating lahat on time para na sa ganun ma-maximize natin yung oras. Right, Sophie Mark? and Malcolm and me were playing tag. Oh, you're playing tag. Heavenly Father, as we come together this holiday season, we pause to thank you for the blessings you've given us. Family, friendship, love, and the food we're about to share. We thank you for the food before us, the hands that prepared it, and the love that surrounds us today. We also remember our loved ones who are no longer with us. Their voices, their laughter, and their love still live in our hearts. Feel their presence and memories, and we honor the way they shape our lives. Bless this food. Bless each person here, and bless the moment we create today. What you're about to see from Amen. Happy birthday to you. Whoa! Yay! The correct answer is Wes. That is your guess. Brian, How we go? building a snowman. Cal struggled there.
area, if nagtataka kayo, maybe some of you would like to use that event area doon sa Richmond Center Community Center kung saan kami nag-Christmas party. Ang rental rate namin at that time nung nag-book kami is around $80 an hour. So we booked, I think, 4 hours. So you multiply that by 80, yun yung binayaran namin. And then meron din silang tinatawag na damage deposit na returnable naman after matapos yung event at wala kang masisira doon sa mismong event place, di ba? Meron din yan option na pwede kang mag-serve ng liquor. Pero dapat isa doon sa mga nag-organize or nagbo-book ay may liquor license dapat. So si Joyce kumuha pa talaga ng course to get a liquor license para makapag-serve ng liquor doon sa Christmas party. I think she paid $25 for the course, and then may license siya to serve liquor na. So during event, no? And then apart from that, I think meron ding insurance. Pag mag-serve ka kasi ng liquor, I think mas mahal siya. I think it's $75 for per one event. Kung wala namang liquor na isa-serve, I think it's $50. Yun yung usual na rate nila. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo if in case interested kayong mag-book doon sa events place na yun. Kasi we find it very convenient, no? Especially for a big group. Kasi wala namang sa amin na may ganong klaseng house to accommodate and house yung family, relatives. Na meron kami dito sa Vancouver. So, it's quite big, no? And the convenience lang of having a table, the chairs there, it just makes sense, no? Kasi nandun na, you just need to stack it and then set it aside. Once tapos na yung event at kung kakailanganin mo pa ng more, there's actually more tables and chairs doon sa actual events place. So, yeah, naisip ko lang i-share sa iyo para lang maging interested kayo kasi alam ko, this is the season na kung saan kayo nagpa-party. It's very good for birthday celebrations. Doon din nga pala nag-celebrate ng birthday si Daddy last April lang. So, yun, added info lang sa inyo ng mga naninirahan dito sa Vancouver. And if you're looking for a place na kung saan pwedeng mag-host ng mga ganyang klaseng events or activities. So, yeah, I just wanted to share. Today is, I think, 8:45 a.m. in the morning. And magpapacheck up lang tayo. Meron tayong doctor's appointment. Meron naman kasi tayong allocated na break every day. And yung break na yun, ginagamit natin minsan sa mga gantong klaseng instances na kailangan natin magpa-check up or kailangan natin mag-visit ng doctor. So, yun yung gagawin natin today. I think first naman tayo sa schedule, kaya matatapos tayo ng mas mabilis. Wala nang pila-pila dahil nga by appointment naman. Ang kagandahan nga dito, naalala ko lang, dati pa nag-a-appointment ka sa Pilipinas, 'di ba? Pag nag-set ka ng oras, usually yung mga doktor sa atin, pinag-aantay ka ng mga 1 to 2 hours. Kahit na alam naman na may appointment na, 'di ba? And the mere fact na nagbabayad ka out of pocket makes it even worse. Kasi can you just imagine, you're paying for a service, pero yung doktor naman na kung saan ka nagpapacheck up ay late ng 1 to 2 hours, no? So, isa yan siguro sa mga, I guess, sana mapalitan or mabago ng mga Pilipino, no? Kasi nagiging force of habit, nagiging parang accepted culture na siya sa medical field. Sana mabago natin yan, no? Para na sa ganun, parang ano naman lang yun parang act of respect na rin yun sa mga tao, lalo na sa mga taong nagbabayad. Dito nga sa ibang bansa, di ba? Kapareho dito sa Canada, no? Ang experience namin dito, pag may appointment ka, usually, pag pumunta ka doon 5 to 10 minutes earlier than your schedule, and if the doctor is there already, imi-meet ka na kaagad ng doktor. Hindi na nila aantayin na 9 o'clock bago ka kitain. At yun naman yung parang nagustuhan ko, no, na hindi ka na nagbayad, tapos makakakuha ka ng ganong klaseng serbisyo. Masarap lang sa pakiramdam na parang alam mo na
yung doktor nakikitain mo is parang may respeto sa oras mo, no? Wala, naisip ko lang i-share kasi habang nag-aantay tayo dito sa sasakyan at nakikita nyo naman, no, napakaulan ngayong araw. Gusto ko lang ma-share sa inyo yung experience ko dito sa Canada and kung ano sana yung wish ko na ma-experience ng mga kapwa nating Pilipino na nasa Pilipinas, no. Sana lang mabago yung mga ganyang klaseng mentality para nang sa ganun maging parang yung feeling mo parang ay, nagbayad ako ng magkano na ba consultation ngayon? 1,200 sa doktor or 1,000 sa doktor. I think it's well worth it kasi na-meet ako on the time na na-accept, na na-book sa akin, di ba? So masarap lang sa pakiramdam. Anyway, today will be a busy day. Ang daming ang ginagawa sa opisina, no? And just to update you, no, kulang pa rin kami ng tao. There's only a few of us in the office at a given time because of medical concerns. And speaking of medical concern nga, dito, pagka meron ka talaga medical condition, walang tanong-tanong. No, talagang you're given that time, that liberty to exercise, to recover. Kasi priority mo naman talaga sarili mo, 'di ba? At the end of the day, no, regardless kung anong klaseng trabaho 'yan, kahit na business owner ka nga, 'di ba? Minsan talagang sometimes I've seen people who owns business, they will sell it to focus on themselves. It's gonna be a busy day. Hopefully, ma-continue nating makapag-upload. At least, makapag-upload tayo a few vlogs every week. And then, tuloy natin yung pag-upload natin ng mga shorts sa TikTok, yung mga short form content. Sana masubaybayan nyo yung mga ina-upload natin yan. Nakabalik na tayo. So, after the checkup, ang assessment nga nung ating family doctor, muscle strain daw. Kasi parang sabi niya yung tricep daw, yung insertion niya doon sa may elbow, doon daw may konting tenderness. At least, na-rule out natin yung initial assessment, di ba? Na sabi nila, it's all related doon sa condition natin na gout. At least na-confirm yun, and then humingi na rin ako ng blood work requisition. Kailangan natin gawin yan ngayong December. So, hopefully, mas maganda na yung numbers and preparation sa ating pag-uwi sa Pilipinas. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down.